ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Gatusan ka magbanay, apektado human gibaha ang daghang lugar sa Mindanao kagabi dala sa ITCZ. Napulo katindahan nga dunay pipila ka baligyang pabuto nasunog sa usa ka public market sa Nuruupi, Maguindanao del Norte. Magnitude 5.3 nga linog mitay-og sa Talacogon, Agusan del Sur kagabi. Linog na bati sab sa nagkadiang lugar sa Mindanao. Karong umaabot nga long weekend, sayron ang kahintang sa barge terminal sa Davao City padulong Samal Island live. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Maayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Karong gipaabot nga long weekend, ubay-ubay na nga mga pasahero ug sakyanan ang naglinya sa barge terminal sa Davao City nga paingon sa Samal Island. Samtang dili pa dagsa ang mga pasaherong biyaheng probinsya sa Davao City Overland Transport Terminal. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, padayon gihapon ang normal operation sa Davao City Overland Transport Terminal ug mga ferry terminal sa Dakbayan. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pamilya ni Lyndon Rodriguez sa Davao City Overland Transport Terminal. Nagpaabot og bus, Panyu Bataan, Davao de Oro. Kay kuan man kanang mao gyud among schedule mo uli sa amuang probinsya kay dito may mag-New Year kay dire naman may daan nagpasko sa Davao. Kanya ang dagan sa pagpasunod. Mayo man. Wa man kayo traffic pud karon pod. Dili taas ang linya pasulod sa terminal. Manumano gihapon ang pagrekisa sa mga bagahe ug gubang gamit sa mga pasahero kay guba ang scanner. Ginalantaw nga sa December 31 ug January 1, 2025, mubalik og dagsa ang tao. Daan ang gisulti ni Dicot Manager Isa Yusok nga 50 to 70,000 ang ihap sa mga pasahero karong holiday season. Hinoon, gisiguro nga dunay paigong ihap sa bus nga bubiyahe. Sa ferry terminal sa May West sa Davao City patabok Samal Island, taas gihapon ang linya sa mga sakyanan. Medyo dugay ang pila, taas ang pila. Mga Pila ka oras inyo? 45 minutes. 1 hour, 5 minutes. 1 hour and 5 minutes. So okay ra sa inyo. At least dili init. Pero hindi okay. Ito pa lang sa gawas is light to heavy, good siya, but paspas naman po. Sara karong takna 5:33 PM mingaw pa din sa May West Ferry Terminal. Ilabi pa nga ugma ginalantaw nga mudagsa ang mga tawo ilabi pa nga long weekend kay on Monday regular holiday and on Tuesday special non-working holiday. Hinoon naka-operate ang mag-operate sa ilahang mga barge upat ka buok. Ang 24 hours nga duty will be usa lang ka barge. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Upat ka fireworks-related injuries ang natala sa Northern Mindanao sukad Disyembre 21 hantud karong adlaw sigon kini sa Department of Health. Hinoon kung itandi sa susamang panahon sa milabayng tuig, mikunhod kuno ang mga kaso karon. Ani ang report. Gibutyag sa Department of Health Region 10 nga anaa sa upat ka mga fireworks-related injuries ang natala sa Northern Mindanao gikan Disyembre 21 hantud 27. Duha niini natala sa Lanao del Norte, usa sa Iligan City ug usa sa Cagayan de Oro City. 42.86% nga mas ubos kuno ang natalang fireworks-related injuries karon tuiga kung itandi sa susamang panahon sa milabayng tuig. Ang mga biktima usa ka 9 anyos og 23 anyos nga taga Lanao del Norte, 13 anyos nga taga Iligan City ug 7 anyos nga taga Cagayan de Oro. There were no reported cases of fireworks ingestion and stray bullet injury. No reported death. Of the 4 cases, 3 were males, 2 were active cases who sustained blast or burn injury with no amputation, with 1 case that occurred in the street and 1 at home. Dugang sa ehensya nga ang mga nakaangol sa mga biktima, mga pabuto nga gibawal sama sa Watusi, Plapla Triangle, Quitis ug Piccolo. Bisan niini
Mapasalamaton ang DOH sanglit dako ang giubos sa mga kaso karon tuiga. So avoid using illegal or unregulated fireworks. Ensure children and pets are far from fireworks. Use fireworks in open spaces. Wear protective gears, and always light them outside in a controlled area. Samtang gisaka na sa Code White Alert ang mga ospital sa rehiyon alang sa pagsugat sa bag-ong tuig. Kini aron dali nga makaresponde o galing adunay mga emerhensiya atol sa kasaulugan. In kaso adunay mga injury tungod aning atong mga fireworks related, then they will accept, they are prepared and willing nga kaning mo hatag og pagtagad aning ato ang mga na-injured nga mga nagselebrar sa bag-ong tuig. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ibaha ang pipila ka barangay sa Alabel, Sarangani. Human milapaw ang tubig baha sa usa ka protection dike gumikan sa kusog nga ulan. Pipila sab ka mga kabalayan ang nangaguba atol sa hitabo. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. May gabi sa tanan mao ni ang sitwasyon diri sa checkpoint pasulod diri sa Alabel. Gibaha ang sapa sa barangay Maribulan, nag-awas, gibaha ang duha ka purok. Giluno pa na sa tubig baha kining PNP checkpoint nga nahimutang sa National Highway sa barangay Maribulan, Alabel, Sarangani mag alas 10 sa gabi gumikan sa kusog nga ulan. Gani makita nga palisuray na sab sa paglabang kining pipila ka mga sakyanan. Ang maong tubig baha mipadulong sab sa pipila ka kabalayan sa maong barangay. Busa nagpahigayon na og rescue operation ang otoridad sa maong lungsod. Karong adlaw kini na ang itsura sa pipila ka mga kabalayan gumikan sa baha. Mao kini karon ang sitwasyon dinhi sa barangay Maribulan kung asa makita nato ang mga residente nagtinabangay sila sa pagtanggal sa mga gapnod nga naanod gumikan sa baha. Sagad sa mga gapnod, mga saging, mga kahoy nga mihapak sa ilang mga kabalayan. Ug usa sa mga problema dinhi wala kuno sila tubig ug kuryente. Di gyud maayo kay grabe daghang kay nangaguba nga mga balay nya pating lapuka sa mga balay. Apan ang gikaguol sa uban, dunay pipila ka mga kabalayan ang naguba gayud gumikan sa baha. Sama sa balay ni Nurhaya Adam, wala gyud siya nasalba nga gamit. Ratol kaayo ba? Among nahitabo, wala na mo makuha ang mga gamit namo. Miskin isa ka mga gamit wala. Ang mga kahoy na hapak gikan didto diri paingon sa moa. Wala may mapuy-an. Tabangan mi nga makausab og balay. Nga naa may kapuy-an og siyempre, kauno na mo karon, unsaon naman. Wala mi kaunon, mga kardero na mo, tanan, nahurot. Atol sa hitabo, doon na say pipila ka mga hayop ang namatay diyang nalumos sa tubig baha sama sa kalabaw ug kanding. Sumala sa Alabel LGU, anaa sa 800 ka kabalayan ang apektado sa maong pagbaha gikan sa tulo ka mga barangay nga mao ang Maribulan, Kawas ug Pag-asa. Doon na say matud pa nga nasamdan nga gilayong gipatambalan. Siguro kung household ang atong pintahon, di lang guro ni mo ubos-ubos siguro sa mga 800 ka household. Balay lagi na akong kwintada lang sa kaya wata kabalo basta isa ka balay na ay upat or kapamilya nagapuyo. Diri mi kahapon nagrescue nagi na mga nasamdan. Ang dako nga pagbaha epekto matud pa sa naguba nga protection dike sa maong lungsod. Na may protection dike dinhi nga gihimo wasak gyud, no, wasak gyud. So I hope na in the part sa DP nga mahimo gid nila kanang lig-on nga trabaho ba nga butangan nila og kanang lawom nga kanang steel, no, i-steel matting sa nila ba nga palawoman ba, no, and then itaas gyud nila ang protection dike. Anana sa gym sa Alabel nga gihimong evacuation center ang ubang mga apektadong residente ug gihatagan na og pasiunang tabang sa LGU. Padayon pa ang rapid damage assessment and needs analysis sa MDRRMO aron masuta ang kinatibuk-ang ihap sa mga apektado sa pagbaha. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gatusan ka magbanay ang gipabakwit human nakasinati og kusog nga ulan ang daghang lugar sa Davao Region kagabi. Ani report. Gipugos na og abli ni ining mga lalaki ang gate sa usa ka balay sa Barangay Lapuan sa Don Marcelino, Davao Occidental kagabi samtang naghaguros ang tubig baha sa lugar. Kini dihang natrap ang magbanay sa ilang balay sa nagataas na nga tubig baha. Taod-taod.
Malampusong naabli ang gate ug nakagawas ang magbanay. Sa laing kuha sa residente nga si Marfini Albani Ansong, gipagawas na nila ang ilang alaga nga baboy dihang gibaha na ang kulungan ini sa maong lugar sab. Gikumpirma sa lokal nga panggamhanan sa Don Marcelino nga apektado sa pagbaha ang barangay Dalupan, Nova Villa, Lapuan, Baluntaya ug Kalian. Sa Malita, Davao Occidental, dili passable ang Lais Bridge human nahugmak atol sa pagbundak sa ulan kagabii. Sa tala sa MDRRMO Malita, apektado sa baha ang barangay poblasyon, Laib ug Mana. Hinuon sumala ni Christopher Mahinay, ang Assistant LDRRM Officer sa Malita MDRRMO atol sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao nga dunay mga residenteng nanguli sa ilang panimalay dihang mihubas ang tubig baha. Nakatakdang magpahigayon og rapid damage assessment and needs analysis ang MDRRMO aron masuta ang danyos tungod sa baha. Nakasinat isabog pagbahaingon man pagdahili sa yuta ang pipila ka lugar sa Mati City sa Davao Oriental kagabii. Lakip na ang iladong zigzag road sa Barangay Badas, purok panagiusa sa Barangay Tamisan, sentro sa Barangay Bobon, purok 1 ug 2 sa Barangay Mamali ug purok Silad sa Barangay Macambol. Hinuon giling naglusad og clearing operations ang CDRMO Mati ug City Engineers Office sa lugar. Maagian na ang National Highway sa Badas. Wala sab matud pay gipahiklin atol sa maong pagbaha. Sa datos nga nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa Office of Civil Defense Region 11, as of 6 a.m. karong adlaw, kapin 800 ka magbanay ang naapektuhan sa 3 ka barangay sa Malita, Davao Occidental ug napulo ka magbanay sa Barangay Manikling sa San Isidro, Davao Oriental. Sa pagkakaroon, doon na pa'y kapin 200 ka magbanay o kapin 1,000 ka individual ang anapa sa evacuation areas. Gitunulan na og relief goods ang mga apektadong pamilya. Sumala sa pag-asa, epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpaulan sa Davao Region kagabi. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Usa ka daw sa news nga batang lalaki ang patay humanaan o dihang naligo sa usa ka sapa sa Zamboanga City atol sa adlaw sa Pasko. Napalgang patay na sa quick response team kining dus anyos nga batang lalaki sa kasagbutang bahin sa sapa sa Kalye San Vicente Zone 6 Barangay Ayala sa Zamboanga City pasado alas 12 sa hapon adlaw Huwebes. Sumala pa na anod sa tubig sa sapa sa Zone 5 Barangay Tulungatong ang bata alas 2 sa hapon ni atong December 25 kanu sa kusog sabang ulan. Matod sa kapulisan, gidala matod pa kini sa inahan aron maligo sa sapa apan wala na matikdan sa inahan ang kalit kapag haguro sa tubig baha ug mihapak kini kanila. Swerte na kaning kawas ang inahan apan naanod gayud ang bata. Gipangita nila tibok adlaw sa Pasko apan pakya sila. Kinaugmaan na nila kini nakitaan ug patay na. Gilubong na ang patayng lawas sa bata subay sa tradisyong Islam. Mga kapuso, gipaabot nga ulanon ang uling Biyernes karong tuiga hangtod sa weekend. Kinidala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sumala sa pag-asa ITCZ ang magpaulan sa Visayas, Mindanao ug ubang bahin sa Southern Luzon, samtang Northeast Monsoon o Amihan ang makaapekto sa panahon sa Northern Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang halos tibuok Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm ug Socsargen. Posible ang mga kusog nga pag-ulan busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nasunog ang napulo ka mga tindahan sa usa ka public market sa Nuruupi, Maguindanao del Norte. Lakip sa nasunog ang pipila ka baligyang pabuto. Bureau of Fire Protection ginasuta pa ang tinugdan sa sunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Baga nga kalayo nga giubanan og mga buto-buto. Kini ang makita og madungog sa nasunog nga extension sa usa ka public market sa Nuruupi, Maguindanao del Norte nga nahitabo pasado 1:00 sa hapon adlaw Huwebes.
Gilayon kining girespondihan sa kabumbiruhan. Hinuon napakgang ang kalayo sulod sa halos usa ka oras. Matod sa BFP Maguindanao del Norte, ana sa napulo ka tindahan ang nasunog sa maong public market. Ug daw dinhi ang mga baligyang plasticware, mga ready-to-wear nga mga sanina, dulaan ug pipila ka mga baligyang pabuto nga giapil og display sa ubang mga mamaligyaay sa nasunog nga mga stall. Ginasuta pa sa kabumbiruhan ang tinubdan sa sunog. Nakikita namin ng origin of fire sa may bandang gitna. Tinutukoy naman ng mga ibang witnesses according sa kanila. Pero i-verify pa namin yan, hindi pa namin masabi kung doon ba talaga yung origin of fire. The investigation pa. Atol sa sunog, doon na matudpay usa ka lalaki ang nakaangkon og second degree burn sa lawas. Posible nga usa kini ka trabahante sa maong public market. Hinuon, gilayon kining gitambalan sa ospital. Gibana-bana nga nasa 100,000 pesos ang danyo sa sunog. Apan dili pa kuno kini apil ang mga baligya nga nasunog sa maong public market. Sanglit ginahulat pa ang mga tag-iya nga magsumite og affidavit kalabot niini. Human sa hitabo, giawag sa BFP ang publiko nga pahugtan pa ang fire safety sa mga establishmento. Paitingin natin ang fire safety pertaining lalo na ngayong kabaskuhan. Huwag natin tangkilikin yung mga paputo kasi pwede pong naisapahamak ng ating mga kababayan at maaaring magdulot ito ng sunog. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad. Efren Mamak, One Mindanao. Karong 5 ka adlaw, una ang bagong tuig, wala pa kaayoy na malit og pabuto sa Cagayan de Oro City. Apan mga tindero naglaom nga mudagsa ang mga mamalitay sa bisperas sa bagong tuig. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pipila ka adlaw una ang bagong tuig, mingaw paghapon ang baligyaanan og pabuto dinhi sa rotonda sa Barangay Nazaret sa Cagayan de Oro City. Paisa-isa lang ang pagabot sa mga mamalitay og pabuto sama ni Wilcor Nagak nga gikan pa sa Gitago, Misamis Oriental. Sumalan niya nga naanda na gyud kuno nila ang pagpabuto matag bagong tuig. Ang ginagbayro pod ang negosyo gamay pa napay gamay ginansya. Papaswerte po sa negosyo. Hinuon naglaom ang mga tindero og pabuto nga mudagsa ang mga mamalitay sa bisperas sa bagong tuig. Panghinaot lang nila nga dili unta magdaot ang panahon aron dili sa mapirwisyo ang ilang negosyo. Bisag unsa dali ka lain ng tempo kung personal ka sila palit, makapalit sila. Kay mo bigyan ni panahon sa New Year. Mapalit ang mga firecrackers sa presyong 150 pesos nga fountain. Hantod na sa 55,000 pesos depende sa klase sa pabuto. Gisiguro sab sa mga mamaligyaay nga wala sila ginabaligya nga ilegal nga pabuto sama sa Piccolo, 5-star, Judas Belt, Whistle Bomb ug Watusi. Aduna say naka-standby nga personay sa PNP ug BFP sa lugar. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Gitayog og magnitude 5.3 nga linog ang Talakugon, Agusan del Sur kagabi. Ang maong linog na sinati sab sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Ani ang report? Mga ratol ni. Mo ni Dria oh. Nagpalit ko og kaning-kaning sa bata. Kapit ko na tagakan og suga. Ano niya? Kini ang mga kuhang video sa usa ka netizen sulod sa usa ka shopping mall sa San Francisco, Agusan del Sur, atol sa pagtayog sa magnitude 5.3 nga linog Huwebes sa gabi. Matod sa uploader nga samtang gapalit kuno siya og gamit pang bata sa mong mall, galit lang nila na bati ang kusog nga linog. Gani hapit pa kuno siya matagakan og suga. Dali man hinuon sila ng gawas sa maong mall ug luwas ra. Sa laing video sa usa ka netizen sa Santo Tomas sa Davao del Norte, kita ang kakusog sa linog nga nabati sab sa lugar. Kita ang mga baligya sa sari-sari store nga daw gasayaw-sayaw tungod sa pagtayog. Sumala sa Fivox, ana sa magnitude 5.3 ang linog kung asa natala ang epicenter sa Talakugon, Agusan del Sur, alas 6:26 sa gabi adtong Huwebes. Intensity 4 ang nasinati sa Bislig ug Ginatuan sa Surigao del Sur. Intensity 3 sa Hingoog, Medina, Magsaysay, Hasaan sa Misamis Oriental. Intensity 3 sab sa Nabunturan, Mabini, Mungkayo, Laak sa Davao de Oro. Barobo sa Surigao del Sur. Intensity 2 sa Mako sa Davao de Oro. Kagwaet sa Surigao del Sur, Cagayan de Oro City, Villanueva ug Taguluan sa Misamis Oriental ug Matalan sa Cotabato. Samtang Intensity 1 sa Caraga, Davao Oriental, Davao City ug Antipas sa Cotabato. Sa pagsuta sa MDRRMO human sa linog, nakitaan og parte ang Talakugon Bridge nga miubos apan centimeters lamang ug passable pa sa tanang klase sa sakyanan. Hinoon walay na danyos nga laing infrastruktura
sa lungsod tungod sa linog. Medyo nagpanik kagabi pero walay mga manatang ito salamatan nga walay casualty. Pero as to the damage na sa katong mga business sectors nato, mga establishments, wala pa gihatag nga report ang mga NDRRMOs. Nagpadayon pa ang damage assessment sa LGU. Di lang ta kumpiyansa. I-practice gihapon nato ang DAC, cover and hold. Dili ta magpadala og atong karatol. Una-una nato ang safety nato sa atong mga pamilya. Cyril Chavez, One Mindanao. Duha ka insidente sa pagpamusil ang natala sa General Santos City atol sa pagsaulog sa Pasko. Usa sa mga biktima patay. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa duha ka managlahing insidente sa pagpamusil sa General Santos City atol sa Pasko, natala sa Police Station 2 ang unang pagpamusil kung asa ang biktima, usa ka 30 anyos nga lalaking tricycle driver nga kanhing drug surrendery nga taga Barangay Apopong sa General Santos City. Sumala sa kapulisan, magalas 9 sa gabi, bisperas sa Pasko, samtang nagmaneho ang biktima sa iyang tricycle, sakay ang babaeng pasahero nga dala ang 1-year-old nga anak nga babayi. Pag-abot sa dalang Purok Buwan sa Barangay Sinawal, miduol ang usa ka lalaki ug kalit ipusil ang biktima. Apan sa ikaduhang higayon nga pagpusil sa sospek sa biktima, natapsingan ang bata nga pasahero. Dayong misibat ang sospek sakay sa motorsiklo. Nadala sa ospital ang mga biktima apan gideklarang dead on arrival ang tricycle driver human nakaangkon og duha ka samad pinusilan sa lawas. Hinuon ana sa stable nga kondisyon ang bata. And it's a well planned kasi parang inabangan itong ating victim at naplanuhan talaga kung saan ito pwedeng kukunin. Naka-recover ang kapulisan og duha ka fired cartridges ug duha ka slugs sa kalibre 45 na pusil. Sumala sa kapulisan, posibleng onsehan sa droga ang hinungdan sa krimen. Think ganun pa rin illegal drugs activities. Maybe sa onsehan nila or whatsoever na transaction na meron sila. Samtang mag-alauna sa kadlawon adlaw sa Pasko, usa ka 25 anyos nga lalaki nga usa ka laborer ug residente sa Barangay Kalumpang sa Jensan ang gipusil sab. Sa inisyal nga investigasyon, gisita matud pa sa biktima ang usa ka lalaki nga nagapaandar sa motorsiklo kay saba matud pa ang open pipe muffler niini o bora-bora. Apan, kalit punong ibunlot og pusil ang suspek, dayon pusil sa biktima nga naigo sa iyang wala nga abaga. Gilayog miikyas ang suspek. Nagpaayo pa sa ospital ang biktima, samtang padayong gipangita sa kapulisan ang sospek. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Ituno na sa Davao City LGU ang mga bagong emergency response vehicle ngadto sa nagkariyang buhatan sa LGU. Ani ang report ni John D. Esteban. Sukad 1992 pa, nagpuyo si Tatay Bobong sa Purok 52A, Barangay Talumo Proper, Davao City. Ang ilahang lugar, bahaunon. Gani itong una daw, kung mukusog og magdugay ang ulan, mulapaw ang tubig sa creek. Yung noon, marag lisod itong panahon na kay kusog mo ng sug. Di na madalagakot nimo kay paggawas nimo ang tubig na nasa karsada. Hinoon karon arang-arang na kay naanay riprap. Usa sa nag-unang problema sa Davao City ang baha, kay ubay-ubay nga barangay ang bahaunon. Gawa sa flood control projects, nakatutok ang lokal nga paggamhanan sa mga disaster o emergency response vehicle. Gani, dunay nadugang nga bagong asset sama sa fiberboat, disaster truck ug mga emergency vehicle. Ang mga asset gi-turn over adlaw Biyernes, December 27. Iapod-apod kini sa CDRRMO, City Engineers Office, City Environment and Natural Resources Office, City Transport and Traffic Management Office, Bureau of Fire Protection, Task Force Davao, ug Davao City Police Office. Dako kaya siya og support no sa ato ang sa atong opisina, sa ato ang paghatag og services sa ato ang mga kaigsuonan. Kay tungod ang Davao City dako kayo siya og area no, and daghan kay ta og mga constituents nga dapat nato serbisyuhan. Ang pondo alang niini gikan sa disaster fund sa syudad. Ang budget ani isa 5% no, 5% na disaster funds no. So kini siya isa napil ni siya dito sa local disasters reduction and management investment plan namo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Good
Good news! Ilabi na sa mga lagyo ang biyahion karong long weekend kay dunay rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Human sa sagunsong usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo sa miagi mga semana, dunay rollback sa sunod semana nga magsugod sa bisperas sa bagong tuig. Base sa monitoring sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng maubos og 30 centavos kutob 55 centavos ang presyo sa kada litro sa diesel ug 30 centavos kutob 65 centavos sa matag litro sa gasolina ug gana sa 80 to 90 centavos per liter ang posibleng ikunhod sa presyo sa kerosene. Apan posible pa kining mausa base sa may sigutan karong adlaw. Sumala sa DOE, gilantaw nga rason sa rollback ang oversupply sa krudo sa pagsulod sa bagong tuig. Presyo sa karneng manok ug baboy sa General Santos City Central Public Market misaka. Presyo sa isda gipaabot sab nga musaka kini tungod sa nihit nga supply. Ani report ni Efren Mamak. Nakasinati og nihit nga supply sa karneng manok ang General Santos City Central Public Market sukad pa niadtong bispera sa Pasko. Gani dunay stalls nga walay display sa whole dressed chicken, hinuon dunay choice cuts. Apan misaka ang presyo sa matag kilo sa manok nga karon 280 pesos per kilo na gikan sa 240 pesos. Sumala sa ubang mamaligyaay, sa mall na lang sila nagapangumpra aron dunay mabaligya. Kulang ang supply. Tapos kada panel, depende lang doon pila ilang mabahin sa planta. Dili gyud siya ingon nga pwede ka maka-demand kung pila imong gusto. Manguha na lang sa mall, sir, mo nang mahal mo ang pasa. Sukway kuno niadtong December sa miaging tuig nga daghan ang supply sa manok. Samtang nagpabili ng presyo sa ubang parte sa karning baboy, gawas lang sa pork belly nga sagad ginapalit karong holiday season kung asa gikan 350 pesos per kilo, karon 380 pesos per kilo na kini. Walang ibang kaming pinataasan ng presyo kundi yung part ng belly kasi yun lang ang in demand. The rest is still the same except sa part ng belly na dati 350 ngayon 380 na. Hinuon bastante ang supply sa baboy sa General Santos City. Samtang gipaabot sab ang pagsaka sa presyo sa isda kini humanda ni hit matud pa ang supply tungod gamay ra sab ang nanagat atol sa Pasko. Ang isdang tulay o matambaka ana pa karon sa 200 pesos per kilo. Ang pasayan 360 pesos pa ang matag kilo. Ang king crab 700 pesos pa ang kilo apan posibleng mosaka kini ngadto sa 2,000 pesos ang kilo samtang nagsingabot ang bagong tuig. Saya pa mamalit na ng taon kay paabot ni New Year mahal na ni tag 1.8 na tag 2,000 ng king crab. Naanad na matud pa mga mamalitay sa pagsaka sa presyo tungod sa sunod-sunod nga selebrasyon sa Pasko ug bagong tuig. Tama-tama naman, sir. Medyo taas-taas ka may karon. Okay naman sa kuha, sir. Anak man gyud. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga kapuso, 5 kaadlaw na lang, 2025 na. Mao kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.